Hindi ka naman talaga automatic na may kaya sa buhay. Kumbaga nagsimula ka, maralita lang, no? Simpleng buhay lang. Humble Yes beginnings. po. Anong mga naaalala mo sa sa nakaraan mo? Kasi po maaga po ako nawala ng nanay. Grade 5 pa lang po ako. Nawala na siya. So yung tatay ko po talaga yung tumayong nanay sa aming dalawang magkapatid. So yung wala din po siyang trabaho noon na fix talaga. So nagsa-sideline siya for construction. Tapos since nakatira po kami sa bukid, meron din po siyang may mga kamag-anak kami na may mga palayan, so nakikisaka siya. So dahil po sa mga ginawa niya sa amin. Actually nung namatay po yung nanay ko, parang sinabi niya sa akin na the only way daw para daw makapagtapos ako is galingan ko daw sa pag-aaral. So yun yung parang tumatak sa isip ko nung bata pa lang ako. So ginalingan ko sa school na para maging competitive ako or makipag-competition sa mga classmate ko para lang makuha ko yung scholarship at hindi ako magbayad sa school. So sa ginawa kong yun, hindi ko alam na pagka-graduate ko ng elementary, naging valedictorian na ako. Pero hindi ko naman talaga goal yun. Gusto ko lang talaga na maipasa yung grades ko para maging libre pagka high school. So nag-high school ako, hindi siya masyadong nahirapan kasi scholar din ako nung high school. So wala kaming binayaran. And then, syempre yung mindset ko na kailangan makapagtapos ako ng college para matulungan ko sila, magkatrabaho ako. And naging valedictorian din po ako nung high school. Galing. So since valedictorian po ako nung high school, and marami pong nagpadala sa akin ng scholarship program, nakapasa po ako for DOST scholarship. So pati college ko po naging libre. Wow. Diskarte talaga. Sana Yes. all. Doon po nagsimula lahat. After college, ang kinuha ko po is engineering. So yun po kasi yung courses na binigay ng DOST, puro engineering lang. So sabi ko after graduation, kailangan makapaghanap ako ng trabaho para matulungan ko na yung pamilya ko, yung tatay ko at saka yung kapatid ko para mapag-aral. So nag-call center po ako dahil that time yun po yung malaking magpasweldo. So girinab ko agad yun. Di pa nga ako, naalala ko nga parang 3 months before graduation ng college, nakuha na agad ako sa trabaho. Tapos nagulat ako, ang laki ng sweldo. Binalita ako agad yun sa tatay ko. After that, nung nagtatrabaho po ako sa BPO, sabi ko, kailangan after 5 years, may negosyo na ako. Para totally, hindi lang yung family ko matulungan ko, pati mga kamag-anak ko na pag may negosyo ako. So, yun po talaga yung ginol ko nung bata pa lang ako. So, nag-aral po akong mabuti kasi alam ko na hindi kakayanin ng tatay ko na i-sustain yung pag-aaral namin. Pero there was a point in your life after graduation na inisip mong mag-OFW. Yes po. You were really close to becoming an OFW. Yes, What yes. stopped you, Wina, para gawin yun? Kasi sabi ko, after 5 years, kailangan, dun sa pinasukan ko po kasing trabaho sa BPO, after 5 years, may retirement ka na makukuha. So, tinapos ko po yun. So, yung retirement fund na makukuha ko, yun yung gagamitin ko pang abroad. Kasi malaki din yung sweldo sa abroad. Yes. So, nung time na yon sabi ko, pupunta ako ng abroad, tas after 2 years, pag nakaipon ako, babalik ako para magnegosyo. Before ako pumunta ng Dubai, papunta ako ng Dubai nun, umattend ako sa isang kaibigan ko, parang nag-invite siya dahil meron siyang i-open na business. Nauuso dati noong time na yun, yung mga food park dito sa Manila. Parang lahat ata ng kanto na ang daming nagsulputang mga food parks. So doon siya nagpatayo ng negosyo niya. So sabi ko sa kanya, magkano nagastos mo dito? So sabi niya 200 to 350,000. Tapos sabi ko, parang meron din akong ipon na ganun. Magsimula kaya ako ng negosyo, sabi ko. Total, sabi ko, parang hindi ko kayang iwanan yung pamilya ko. Parang baka mag-click tong negosyo na gagawin ko. Sabi niya sa akin, umisip ka ng concept na kailangan kakaiba. Sabi ko, oo, kailangan kakaiba kasi hard-earned money to. Sabi ko, pag nalugi to, back to work na naman ako, hindi na ako makakapag-abroad. So,
nung time na yon ang nauusong mga pagkain kailangan Instagrammable. Kasi lahat po ng kumakain noon kailangan pipicturean nila tapos ipopost nila. Saka magba-viral. So sabi ko, kailangan yung papasukan ko yung gustong-gusto ko, which is seafood. Yung food na paborito ko noon. Sabi ko, kailangan di lang to seafood. Kailangan kakaiba siya. During the 5 years na nag-work ako, nakapag-travel ako, out of the country, meron akong nakita na pinipilahan doon. Pero ang concept nila is pusit siya, pero na grilled. Sabi ko, kailangan ganun din. Pusit siya, paborito ko din yung pusit. Lahat ng luto ng pusit doon, ginakain ko. So sabi ko, kailangan pag nakita ng tao, yung mapapaisip sila kung ano ba yun, pusit ba yun. So, since nakita ko pinipilahan siya sa ibang bansa, pero grilled, this time gagawin ko naman siyang nakatayo, pero fried naman. May mga, so lahat ng mga kaibigan kong chef, pinagko-contact ko, tulungan nyo naman ako, may negosyo akong ipapatayo. Sabi ko, ganito yung concept ko. Sabi niya, ang galing naman ng concept. Mas tinuruan nila ako kung paano siya mapasarap. Yung lasang talagang Pinoy, pag kinain mo talaga, as in, masasarapan lahat ng Pilipino. So, ginawa ko siya, trinay namin sa bahay lang muna, nagpatulong ako sa kanila. And then one day, nung pinasok ko yung negosyo na yon, pinost ko muna siya sa social media. So pagka-post ko sa Facebook, nagulat ako, the following day, pagising ko, it garnered 250,000 likes. Yung picture na yon. Kasi ang daming na-curious. Ano yan? So sabi ko, that gave me confidence na pag nilabas ko to, pipilahan din to. Tapos first day, pinilahan nga siya. So akala ko, fad lang siya kasi uso yung food park. Tapos curious lang yung tao. Nagulat ako every day, may mga pumupunta na. Naulit nagkaroon na kami ng repeat customers. Mga regular customers namin kasi nasasarapan sila. So, doon po siya nagsimula. And then, may mga business owners na lumalapit na din po sa akin. Tinatanong nila kung pwede nilang i-franchise, kung pwede ba silang magkaroon ng above sea level din sa mga provinces nila. So, sabi ko, hindi pa ako ready for that. Kasi natatakot ako baka yung quality, hindi nila magaya. So, meron isang business owner na lumapit sa akin. Founder siya ng isa sa super brand na ngayon. Nilapitan niya ako, sabi niya, Iha, alam mo, ipa-franchise mo tong business mo kasi sayang. Nakikita ko ang ganda, ang laki ng potential niya. Sabi ko, sir, sabi kong ganun, hindi ko pa po alam kung paano yung gagawin. Madali ang process, gusto kitang tulungan. Sabi niya, message mo lang ako, mag-coffee tayo minsan, kung interested ka na ituturo ko sa'yo, sabi niya sa akin. Nung ang dami nang tumatawag sa amin, gusto nilang mag-franchise. Sabi ko, I think it's time. Sabi ko na ipa-franchise siya. So nakipag-meet ako sa kanya, tinuro niya lahat, contract, legalities and all, kung ano dapat kong gawin. And then, the following day na nakausap ko siya, the following day, pinost ko na siya na open siya for franchising. Pagka-post ng ganon, may tumawag agad. Sabi niya, pwede ba siyang makipag-set ng meeting sa akin? Gusto niya daw magkaroon sa Antipolo. So, minute ko siya agad. Then, yun na po yung start. Ayun na. Sino si franchisee number 1? Oo, ng Antipolo. Antipolo po. Antipolo yun. Yes, and right now, siya yung pioneer. Meron na po siyang 5 branches with above sea level. Shoutout siya. Ayaw niya bang pakilala? Basta nakalima na. Yes. Wow. This was what year? That's year 2017 po. 2017. Now it's 2024. How many franchises do you have right now? Yeah. Before pandemic po, naging 200 branches si above sea level in a span of 2 years. Ganun po siya kabilis. And then nung nag-pandemic, na-slash po kami into half kasi marami po sa mga malls. Hindi ginaya. Yes po. So, naging 100 branches na lang po siya after the pandemic. Pero ngayon, nasa 150 branches na po ulit. So, slowly, yung mga nagsara po noong pandemic, kinontak po lahat ng team ko to open again. So, sinabi namin na it's time para i-open nyo ulit. So, ayun po. Unti-unti, ino-open po namin yung mga nagsara ng pandemic. Congrats, no? Amazing.